Welcome to another weekend charting session. And yun, ngayon pag-usapan natin yung inyong stock request. No? So, ngayon babaguhin natin yung ating stock request na yung charting. No? Maiba lang. So, gagawin natin is kukunin natin yung top 6 dito sa poll at yung another top 6 na i-chart natin is dito naman natin kukunin sa Investagrams. No? Para lang baka something na baka may mapakita tayong interesting dun sa mga trending stocks sa Investa. So, yun. Para naman nakakakita tayo ng ibang stocks na kasi minsan parang palaging paulit-ulit yung sinachart natin at nami-miss natin yung ibang may ibang possible na potential to move higher. So, yun. Gawin nating kalahati. Part 1 sa ball, part 2 dito sa yan. Stock trending sa Investa. Okay? So, sige, simulan natin. Number 1 sa poll natin. Ayun, number 1 dyan is Ali. Pinakamadaming vote. Ito na yun lahat na. Ilagay na natin dyan. So, ganda ng formation. Yun. Tawag natin dyan sa technicals is bull flag, kapag yan ang formation ng bull flag, galing dito sa breakout. So, sabi sa technicals, kapag daw bull flag, yan daw ang target. Okay. 34 daw ang next target. Pwede naman, baba na lang natin ng konti. Yun. Tama nga. Full number, 34. Okay din naman, Correction lang. So, maganda yung technicals, Sakto lang. Ayun, saktong correction, MACD correction, kasi nag-overbought na din. Tapos may konting bearish divergence. So, tama lang mag-correct. Pero this week, kapag nakalaya sa kanyang bullish pattern, yun. Naka-breakout kasi yan dito sa yan, breakout yan. So, pag breakout, basag din yung resistance dito. Yun ang nagiging niya ngayon. Yan, yun ang nagiging support niya ngayon, yung resistance dyan. At yun, 34 next target. Sige, check natin yan. Check natin dito. Ali, daming block, Block is 10 million, mas malaki pa sa value turnover. Foreign selling nga lang, negative 17M. So, okay lang yan. Pero pag chinek mo naman dito, hindi naman siya foreign selling, Foreign buying pa nga. At kasi nag-sell sa kanya si SB, ATR. Pero ang buyers niya is mga big boys, Solid yan. Ayun, last minute pumasok, di ba? So, alam na. Check natin sa intraday. Yun, gap up sa close. So, goods pa yan, Ali. Okay, FA niyan. Check natin. FA, above estimate ang earnings. 11 lang, pero binigay niya yung 43. Okay, book value 21. So, wala kang masabi sa balance sheet. PE niya is 14. Historical niya is 24. So, undervalued. Target price niya is average. Okay, gawin natin average 39. So, dito sa technicals, initial is 34, pero long term is 39. Okay. Tatlong buys at 1% tips. So far, goods pa rin si Ali. Hold lang. So, next, SMPH. So, SMPH, punta natin yan dyan sa ating charting SMPH. Ayun, may natira pang drawing.
Okay, sige, wag natin galawin, no? Resistance, parang ali rin, no? Ito yung resistance, nag-break, tapos nag-pull back, sakto sa MA50, and then gap up sa last minute ng Friday, no? So, dapat makabalik yan sa 29 hanggang 30 this week, no? Bullish yan kapag ito. Yan. Tama naman to, di ba? Sabi natin, dyan magko-consume muna bago mag-breakout. So, dapat maka-above yan dito sa 30 next week para bullish. Okay? Hindi masyadong maraming guhit. Yan. Dito ang gusto nating makita. Magbalik dito, yan. Mag-hold sa 29.8 tapos mag-range dyan sa MA 200. Ayan yung black line, MA 200 yan. And then, conso dyan bago breakout, no? Next target, pag naka-breakout sa MA 200, pwede na yan dito. Yan, 32, 33. Okay? So, pero about to correct. Kasi baka delay lang to. Alam naman natin na ang technicals is lagging indicator. Dito tayo tumingin, SMPH. Mababa ang earnings, below estimates. Next year, mababa din kumpara kay Ali, no? That's why strong si Ali. Plus may buyback pa si Ali. Ito is wala. Net profit mas mataas. Okay naman ang kanyang mga data. Mababa ang book value pero okay lang. PE niya is 17 compared kay Ali na 15. So mas cheap si Ali talaga. Historical PE niya is 29, so mas mataas. Okay lang. Okay lang na mas cheap si Ali kasi historically is mas premium naman si SMPH. Okay. So, target price is 40. Ito is 39. Okay, mas mataas ang target price. 40. Layo pa dun pa. Ayun. 31% upside. Si Ali is 24 na lang. All buys SMPH. Okay? Abala kung gusto niyo matutunan itong mga bumasa nito at gumawa nito, no? Kung paano gumawa ng ganyan. So, again, we invite you sa ating fundamental trading course. Yan. Meron tayong fundamental trading course this August, no? At malapit na yan. So, if you want to join us, just click nyo lang itong description sa YouTube, no? Meron diyang link papunta sa Facebook natin. Ito, at nandiyan nakapost itong ating announcement about fundamental trading course, no? So, maraming content yung ating curriculum. Okay? Bali, 7 sessions. At yan ang mga content niya. Okay? So, mas maaga kayo mag-enroll, may early bird discount kayo makukuha. Mas late or malapit na yung start, di regular fee. So, mas maganda na makuha nyo yung discount. Okay? So, yan. Click lang at nang makita nyo yung mga sessions natin. Okay, so next. Okay. Next natin is, let's close na natin yan. RLC, another second liners na property, no? RLC. Oo nga pala, silipin natin si SMPH dito. Okay. Okay din yan para na-check ko rin kung anong nangyari, no? Cross, manifest, 500. Foreign sell, 78. Pero malaki yung value niya, 200. Si Ali is 231. SMPH is konti, 209. Pero malaki yan kumpara sa iba. Gap up din sa close. Namili is, yun, tama. May totoo yung foreign selling nito, no? Mandarin. Pero may pumasok last minute si JP. Okay lang, no? Yan. PH chart natin. Okay na pala sa chart si SMPH, no? Next na natin is RLC na. RLC, second liner. So, ito yung sabi natin, no, na pag gustong pumasok, antayin may mga ganyang candle, oh, or intraday, dapat nakaabang ka. Kasi kung may weakness para makapasok, then close. Ganda ng close niyan. Ayun na. Sakto lang sa
Correction, no? Correction. Goods yan. Next rally niyan, magano na. Challenge na yan. 16. Ano ba ngayon? 1450. 1550 ang high. O, kaya na yung 16 sa next nagalaw. Pero, ano pa yan, no? Ayan, no? Ano pa siya? Downtrend. Pero, this time, tingnan natin kung kayang i-break. Ayan. Kung kayang i-break tong level na to. Yung 1550. Pag nabasag yung 1550, next target na is 16. Okay? So, let's see. Check natin ang FA ni RLC. RLC, mas mataas pa kay Ali ang kanyang net profit margin. ROE. ROA pala, ganun din. Mas mataas pa kay Ali. Debt. Galing, oh. Diba? Baba ng debt kumpara dun sa dalawa. Current ratio, nasa gitna. So, goods talaga yan, RLC. Book value nyo, 25. O, mas mataas pa dun sa dalawa. Earnings, year-on-year is 20. Yun, estimate is just 7. So, goods din talaga, no? Above estimate ang earnings. All buys, no? 4% dips. 54% upside. PE niya is 6.1. No? Historical, walang record. Tingnan natin dito. Baka nasa kabila. RLC. Historical is 16 times PE ang historical niya. Okay? Current PE niya is just 6. So, sobrang cheap. No? Very cheap. So, yun. Tama na ang hype. Okay? RLC, sinong tao dyan? Tsaka kung may volume ba yan? Yun, may cross na naman si Papa. 1,000. Almost equal, no? Sa volume. Halos kaunti ang diferensya. Okay. Oh, net foreign buying of 15M. Kanino galing? Okay, sa cross yun. Kasi total value na 19. Wala naman tayo nakita 19M dito. So, client ni Papa yung pumasok na yun para mag-contribute sa 15M na net foreign. So, goods din, no? Ibig sabihin, yung krinos niya is entry ng foreign fund or foreign client niya. Ayos din. JGS. Yung JGS, parang naghuhukay pataas, no? Baliktad, no? Hindi hukay pababa, hukay pataas. Maahon. Yun. May trend doon. Malayo pa yon. Meron din dito. Medium. Hindi pa ito nakakaalis sa nakakaalis sa short-term downtrend. Yun. Dapat yan? Dapat huwag na yan bumalik sa 27 below. Ayan. Dapat mag-hold na yung 28 or 27.2. No? Diyan mag-conso. Sabihin na natin may resistance dito. Yan. So, ang range niya is 27 to 29 dapat. And then, after niyan, dapat maka-breakout na yan dyan. Pag hindi, dyan na yan. Pero, napapansin niyo kumakapal yung volume niya. Wala palang momentum. Pero pag nabasag itong level na to, 28, 29, diretso na yan hanggang dun sa 31, no? Up to 33. Okay? So, yan ang technicals ni JGS. Tingnan natin kung sinong tao dyan. JGS, may volume ba? 60. Kita nyo, 60M lang, oh. CRLC. O, di ba, 19 lang kumpara doon sa 200 kanina. That's why iba ang treatment sa heavyweights, no? Ang daming tao doon, eh. JGS, so 60M lang. Pero may cross na ulit. 180, maliit.
Net foreign naman siya positive, so goods din. CLSA, okay lang, no? Okay lang. May laban yan, kaya yan. JGS. Okay, in line sa estimates ang earnings. Miss ng konti, pero okay lang. 71% upside, no? Target price niyan is 47. 47 magkano lang ngayon? 28. 27. So, malayo pa yan. Yun nga lang, dalawa lang yung buy niya, dalawa rin yung hold. Okay. Pero kasi, syempre, yun yung talaga JGS. Ano yan holdings, kaya hindi masyadong trip ng iba. Okay. Pero kung value trade, value investor, pwede yan, no? Value na yan dyan. Tsaka may napapansin na siya ng investor dyan sa level na yan. Baka hindi pa lang nag-update itong rating na to. Gusto nila siguro may momentum na, no, yung lumilipad na. Pero kung value investor ka nga, at this level, pwede ka nang mamulot, no? Lalo na nung nag-26, 25. Ayan, may mga foreign buying na rin mula doon, no? Diba? Mula nung bumagsak. Ayan, no? So, ang dami ng foreign buying. And again, ang problem yan is the dollar, no? Pero since nag-bottom out na ang dollar, or nag-top na ang dollar at medyo lumakas na yung peso, currency, pwede na yan, balik na yan sa dating level. Kahit dito lang, 35. Yun, 25%, 28. Sige. PE, tingnan natin ang PE niya. PE niya is 5 times forward. Historical niya is 82. Sobrang wild, no? Kahit gamitin mo yung current 19 lang. 82. Cheap din. Okay. Sige, next tayo. AEV. So, another holdings AEV. Ito hindi maganda to. AEV. Nawala na sa radar ko sa AEV. Kung may hawak kayo, dapat hindi mabasag to, no? Pag nabasag yan, benta. Pero siguro wala namang reason para hindi yan mag-hold, no? Ang question lang is bakit sobrang weak ang AEV despite na maganda naman ang market condition. Kung nakabili ka dyan, ang target price mo, ito lang muna, technicals, no? 11%. AEV, check nga natin ba't ganun. 46M. Okay, binibentahan pala ng foreign fund to. Check natin kung binibentahan nga. Okay. Dami yung pumulado, no? Non-stop. Avoid. Personal take, avoid to. Hindi ko maalala kung to. Siguro rebalancing to. Tapos nag-rebound. Kaya lang non-stop Yun. Kung ako ang tatanungin nyo, yung simple lang sagot natin dyan, no? Avoid muna. Hanggat hindi nag-change ng sentiment. Okay? Hindi mo pwedeng labanan yung mga seller na yan, no? Kainin ka lang yan pababa hanggat hindi sila tapos, hindi makakaahon yan, no? Kahit maganda ang technicals, kayang sirahin yan ng mga whales. Okay? Goods ba? EEV. Below estimate to. Earnings is 25 ang estimate. Binigay niya 7.9 lang. Kakatayin talaga yan. PE 16. Bali wala na yung PE kasi ito ang mahalaga talaga dyan, no? Yung net profit. Yun, may dalawang buy, hold strong buy 4%. Target price is 56, pero wag kang maniwala dito sa mga to. Maniniwala ka lang dito kapag ganyan, no? Above earnings, ganyan, no? 20% ang binigay, 7 lang ang target, diba? Ito, 11% target, 43 binigay, diba? So, yan yung mga may momentum. Pero ito, wala yan. So, diba? 7%, 25 layo, diba? So, yan ang importance ng fundamentals, no? Yan ang, diba, technicals is lagging, diba? Nahuhuli. Ang fundamentals is leading, no? Yan ang susundan ng technicals. Nauna ang
fundamentals bago ang technicals, no? So, yun yung ino-offer natin dito. Yan, macroeconomics, index forecasting, yung binibigay natin sa mga members. Yan, ang mahalaga financial statement, no? Valuation, ito yun. Ito yan, PE. Valuation. Ito, iba na to. Play na to, specific play na to, no? Okay. Next, ASEN. Sige, mag-AC na tayo. ASEN breakout. Yun ang ganda ng breakout, oh. Hindi na tinapos yung formation, hindi na nagbigay ng mababa. May volume din. Okay din, ah. Check natin sino yan. ASEN. Pep. Pep pala, Pep Filipino. IGC seller. At least si Pep namili. Wala namang foreign fund na seller. Locals din. O kaya ni Pep buhatin nga yan. Kaya lang negative 24M siya. Cross 2M maliit. Pwede, local play. Kita nyo naman sa close to lang tumirang foreign fund o puro locals yun. Local play, kung trip nyo, sige lang. Star. Ang ping. May kuyuto pa. Okay, sige, balik tayo kay ASEN. Technically is breakout. At pag nakatuloy yan ang breakout, no, ang target niyan is ito. 527. Tingnan natin sa fundamentals kung may gas pa paakyat. Pero good yung volume, yun nga lang, isang buyer lang. Pero maraming pera si Pep. Kaya niya buong tulak yan. No? Tanong kung may kasunod na bibili. Baka siya lang kasi mabagsak din yan. Kasi kung dito natin susukatin, horizontally, nasa resistance ka. No? Hindi dito kasi baka ano to eh. Baka may event yan kaya ganyan. No? So, sige, tanggalin natin yan. O, yan na lang. Straight line. O, resistance yan. So, hindi pa breakout totally sa Darbus. Mas maganda kung ganyan, no? Yung Conson High breakout. Tusot nga natin to. Ayan. Ganyan sana. Mag-hold ng matagal ng isa pa. Yan. Isang konso pa. Bago breakout. Yung maraming bumibili, hindi lang mag-isa. Well, kung may susunod, breakout yan. No? Pwede naman, kaya naman tulak ng locals ngayon yan. Okay, check na natin sa FA kung okay. 2083 layo, diba? Miss estimates, no? 83 pero 20 lang binigay. PE or ROA. Sige, goods naman. Ayun ang hindi maganda. Nasa na yun? Current, okay. Debt, okay. So, wala pala. EPS, goods. PE, 20 times 14 historical, 26. So, okay pa. Below historical pa. Target is 5.7. 5.7. Ayun. Diyan. Tama. Malapit dun sa guhit. Tatlong buys, 1% tips, 20% upside from the current level. Based sa fair values. Mukhang okay naman, no? Kulang lang dito is buyer, no? Or kung talagang maraming pera yung bumili si Pepo, di tulak niya hanggang breakout dito sa line na to, mga 530. Kung hindi kaya at maraming magbenta, yari. Pero goods to, you know. Baka nagpapahinga lang to, tapos kailangan lang ng trigger. Tingnan nga natin to. Oo, tama. Goods yan. Ayun. Recovery to eh. Long-term recovery. Long-term reversal. Ayan, no. O, di ba? So, isang malalim na bentahan. Tapos, recovery ngayon. Reversal. Ayun. Baka nag-aantay lang ng mauna. Inunahan na ni Pep. So, let's see kung may susunod. No? Pag may sumunod, tuloy na yan. Pag walang sumunod, at nag-TP pa yung mga nag-ipon sa ilalim, konting konso pa. Safest yan is ganito. Konso, matagal-tagal, then baka saka breakout. Okay? So, yun. Last na for part 1. Thanks for watching. If you feel
na this is something new na may natutunan, then feel free to share this video sa mga groups nyo, no? So, para mas marami tayong naabot na natutulungan. At the same time, syempre, tulong nyo rin sa ating channel, no? Para naman dumami ang subscribers natin. Okay? And if you want to learn more at dig deeper, gusto nyo gawing career, no? Gusto nyo gawing full-time ang trading, don't hesitate, no, to enroll sa atin FA course. So, nandiyan lang yan. And message lang kung mag-enroll para makuha ang early bird rate. So, thanks for watching, and kita-kits part 2. Ito naman ang ating chart, no? Investa stock trending. Yun.